Nilingon na ni Britney ang asawa na kasalukuyang kausap ang kanyang bayaw na si Renz upang ikwento lang dito ng hiwalay ang mga naging kaganapan. Magkaharap na nakatayo ang dalawa, hindi kalayuan sa kanilang banda. Panay ang sulyap sa kanilang pwesto ni Althea. Upang pagaanin ang tensyon na nasa pagitan nila, ay nagawa pang magbiro ni Britney. Gusto niyang gumaan ang makapal na hanging nakabalot. It's a tie. Althea, ganyan mo rin naman binaliw ang asawa mo nun, di ba? Buti nga ako buwan lang ngayon. Ikaw taon ang ginawa mo nun sa kanya. At nakakakonsensya dahil kasabot niyo pa ako nun. Ganting biro ni Britney na ikinatawa lang ng malakas ni Renz habang naiiling na nakatingin na sa kanila. Huwag mo nga ibahin ang usapan. Ikaw ang pinag-uusapan natin at hindi kami. Muntik ka nang maging kwento. Ano ba kasing sumilid sa isipan mo at bigla kang tumalon sa ibaba ng cruise ship? Odessa. Saway na ni Kenji dahil ayaw niyang mabuksan ang trauma ni Britney sa nangyari, kung meron man. Ano bang problema? Gusto ko lang naman malaman ang point of view niya. Napakamot na sa kanyang ulo. Tanga lang talaga siya ng mga pagkakataong iyon. Ang buong akala niya kasi, hindi pa nakukuha si Andrea, kung kaya isinakripisyo niya ang kanyang sarili para kay Maki. Babarilin ni Maki si Kenji. Bago pa niya magawa yun, inunahan ko ng tumalon. Magpatihulog kami para hindi niya maiputok ang barel. Act of love yun para sa akin. Ayoko siyang mapahamak nun. Basta, hindi ko na alam bakit yun ang tanging paraan na naisip ko ng mga sandaling yon. Tugon niyang yumuko. Sabay na napalingon si Renz at Althea kay Kenji na ngayon ay titig na sa kanyang asawa. Alam naman niyang ginawa iyon ni Britney para sa kanya. Ngunit iba ang atake nito ngayong narinig niya mula dito. Ayun, wala na akong ibang maalala pa after kong bumagsak sa tubig. Ang sabi ng nakakita sa aking mag-asawa, natagpuan nila ako na akala nila ay wala ng buhay. Nung nalaman nilang may pulso pa ako, ang initial na ginawa nila ay inihahon ako sa tubig at dinala sa bahay. Hindi nila ako magawang dalhin sa ospital dahil salat sila sa pera. Tapos nalaman nila kung sino ako dahil sa TV. Natakot sila na humingi ng tulong dahil sa laki ng reward. Noong magising ako, wala akong ibang maalala na kahit pangalan ko. Ilang araw yon, halos 1 linggo nga yata, hanggang bumagyo. Paghupa ng bagyo, muli akong nakaalala. Yung mga alaalang nawala sa akin, kusan na lang bumalik habang natutulog ako. Ganun siya. Tahimik lang na nakinig ang mga naroroon. Actually, nung nagising ako, gusto na nila akong ibalik, kaso akong hindi pumayag dahil wala nga akong matandaan. What if may iba palang dahilan kung bakit ako tumalon? Kaya hinintay ko yon. Hindi ni Britney inilihim ang kanyang nararamdaman sa kanila. Taos-pusong sinabi niya ang thoughts niya. It must be traumatic, Britney. I suggest na kailangan mo siguro magpa-consult sa psychiatrist. Kahit na hindi gaanong malala yun. Kaunting therapy lang. Ilang session. Hindi madali ang pinagdaanan mo. Kaya kasama yan sa ipagagawa ko sa kanya, Odessa. Singit ni Kenji na nasa plano na nga niya iyon. Hindi naglaon ay humahangos na rin na dumating ang mga magulang ni na Kenji at Althea. Ganun na lang ang iyak ni Mrs. Barrowell nang makitang muli ang kanyang manugang. Sobrang higpit din ang yakap nito sa kanya, na para bang tunay siyang anak kung makapag-alala. Hindi pa sila nagtatagal doon nang ang kapatid namang si Gavin ang dumating. Napatingin na si Britney sa asawang si Kenji. Humihingi dito ng paliwanag kung ano ang ginagawa doon ng kanya nag-iisang kapatid. Ako ang kumontak sa kanya. Hindi mo lang alam na kasakasama ko siya nun sa paghanap sa iyo. Nang yakapin ng kapatid, tuluyang nahulog na ang mga luha ni Britney na kanina pa niya pinipigilan. Ang pagbabalik niya ay naging animo isang reunion ng mga mahal niya sa buhay ng sandaling iyon. Ang mga anak na lang niya ang kulang doon. At dahil gabi na, hindi na sila isinama pa ni Kenji. Matapos na makuha ang result ay uuwi na rin naman sila. Doon na lang niya sasabihin sa mga anak na pihadong tulog na rin. Masaya akong nakauwi ka ng maayos ang kalagayan, Britney. Anang kanyang kapatid na naiiyak na rin. Ang lahat ay halos mapatalon sa tuwa nang sabihin ng doktor na walang anumang mali sa katawan ni Britney. Walang nakitang side effect kahit sinabi nila na hindi ito nagising ng halos 1 buwan after ng insidente. Normal na side effect lang yon. Marahil ay dahil sobrang napagod ng katawan niyang babad sa tubig. Nagpasalamat na lang tayo na healthy siya, Mr. Barrowell. Kausap ng doktor kay Kenji na nakangiti na. Nagpa siya na rin silang umuwi na at mag-set na lang ng panibagong araw para sa magiging family dinner.
isinama ni na Kenji at Britney si Gavin sa kanilang villa. Gaya ng inaasahan, tulog na nga ang mga bata pagdating nila doon. Gulat na gulat pa si Manang Elsa nang makita niya ang bulto ni Britney nang pumasok. Madam Britney? Patakbo na itong sumalubong sa kanya na halos madapa pa sa kanyang pagmamadali. Pumapatak na ang luha ng matanda na hindi na napigilan pa. Ganun na lang ang buhos ng emosyon nitong laging pinipigilan. Ako nga, Manang Elsa. Ganun na lang ang lakas ng iyak niya na kinailangan pang aluin ni Britney upang tumigil ang ito. Halos ayaw na siyang bitawan sa sobrang higpit ng yakap. Naiintindihan naman niya ang reaksyon doon ng matanda. Malamang noong nawala siya ay labis din itong nagulantang. Hindi inaasahan na mangyayari ang mga ito. Gigisingin ko ang mga bata. Tiyak na kapag nakita ka ni Andrea, baka muli na siyang magsalita. Kumabog na ang dibdib ni Britney nang marinig ang sinabi ni Manang Elsa na halatang wala pa siyang alam. Muling magsalita? Bakit ano nangyari sa kanya? Hindi siya nagsasalita? Kailan pa? Isang buwan na? Mapaghanap ang mga matang nilingon ni Britney ang asawa na inutusan na ang ibang maid na samahan ang kapatid niyang si Gavin sa gagamitin itong silid. Marahang tumango sa kanya si Kenji bilang tugon. Nag-iwan ng trauma kay Andrea ang nangyari. Idagdag pa na hindi kanya nakikita, kaya mas... Hindi na pinatapos ni Britney iyon at patakbo na siyang umakyat ng hagdan upang puntahan ng mga anak. Britney, dahan-dahan! Madapakat mahulog ng hagdan! Puno ng pag-aalalang sigaw ni Kenji. Sinundan na siya ni Kenji sa itaas ng villa na may nag-aalalang puso. Alam niyang hindi niya ito mapipigilan sa gusto niya, kaya hahabulin na lang niya. Habang nagmamadali na marating ang silid ng mga anak, ay nahulog na ang luha ni Britney. Naramdaman niya ang labis na pangungulila sa mga anak na alam niyang kasalanan niya kung bakit iyon nangyayari at pinagdadaanan nila ang trauma ay dahil din sa kanya. Noah? Andrea? Malakas na tawag niya sa pangalan ng dalawang anak pagkabukas niya pa lang ng pintuan. Napabalikwas ng bangon si Noah nang maulinigan niya ang boses ng ina, kasabay ng maingay na pagbukas ng pintuan ng kanilang silid. Pupungas-pungas na inilibot ng naaalimpungatang mga mata ng bata. Agarang dumapo na iyon sa banda kung saan nakatayo ang natitigilan at halos sumayaw sa lungkot at sakit ng pangungulila na katawan ni Britney. Animo ay parang nabaon na ang mga paa sa kinatatayuan ng babae. Hindi pa rin makapaniwala na muli na siyang nasa loob ng silid ng kanyang mga anak. Kulang na lang ay mapatalo naman si Noah mula sa kama nang maging malinaw sa paningin niya ang blurred na imahe ng ina na sobrang miss na miss niya na. Ilang minuto pa siyang natameme. Hindi gaanong mae-express ang kanyang emosyon. Pinag-iisipan ng bata kung realidad ba iyon o nasa isang panaginip lang. Mami? Is that really you? Maliit ang gasgas nitong boses nang itanong iyon kay Britney. Walang pakundangan na nahihikbing sinugod na ni Britney ang anak upang yakapin ito ng mahigpit. Hindi na niya mapigilan pa ang sariling mga matang mapaluha nang dahil sa nag-uumapaw na emosyon ng kanilang pangungulila. Gustuhin man niyang sumagot pa, ay para bang may nakabikig na sa kanyang lalamunan. Oras na magsalita siya, paniguradong mas babahana ang kanyang mga luha. Baka daigin niya pa ang atungal doon ni Noah na tuluyan ng nagising ng diwa sa totoong presensya ng kanyang ina. Ikaw nga, Mami! Ikaw nga! Matagal ka na naming hinihintay na bumalik ni Andrea. Alam mo ba yun? Palahaw na ng iyak ni Noah na agad na nangungunyapit sa kanyang leeg habang patuloy sa pagluha. Doon niya ipinakita kung gaano niya na-miss ang kanyang ina sa loob ng isang buwan. You are back! Umuwi ka na! Umuwi ka na! Patuloy nitong saad na di mapigilan ni Britney ang makaramdam ng pagsakit ng dibdib. Humigpit na ang kanyang yakap sa manipis na katawan ng anak. Balot na ng masagana niyang luha ang mga mata. Humikbi pa siyang lalo nang makita niyang unti-unting magising na rin si Andrea. Kinukusot ang mga matang naupo na ito sa ibabaw ng kama habang ang kanyang mga mata ay matamang nakatingin na sa banda ng magkayakap na mag-inang Noah at Britney. Namula na ang mga mata doon ni Andrea. Kumibot-kibot na ang kanyang bibig na hindi maintindihan ang unang gagawin niya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad din siyang natumba dahil sa nakabalot na kumot sa katawan. Maya-maya pa ay umatungal na rin ito ng iyak. Yung iyak na para bang noon lang niya napakawalan.
Mabilis na siyang bumangon na tila ba naiintindihan na ang mga nangyayari sa paligid niya. Andrea anak, halika. Narito na ang mami. Tawag ni Britney sa kanya habang pinipiga pa ang puso niya. Lumakas pa ang iyak ni Britney nang mayakap na niya si Andrea, na gaya ni Noah na damang-dama niya ang sobrang pangungulila sa kanyang presensya. Marahan niyang hinagod ang parehong likod ng mga bata. Napaupo na siya sa kama nang saluhin niya ang bigat ng dalawang bata na hindi naman talaga mabigat. Sa unang tingin niya pa lang sa kanilang magkapatid, ay alam na niyang malaki ang ipinayat ng dalawa. Malamang ay nang dahil iyon sa pagkawala niya sa kanilang tabi. Nangatal pa ang katawan doon ni Britney. Hindi niya lubos maisip kung paano nakayanan ng dalawang bata ang katotohanan na alam nilang wala siya o nawawala siya. Lalo na kay Andrea na may malagim na pinagdaanan sa kamay ng dating kasintahan. Bakit ang tagal mong umuwi, Mami? Maraming beses kang hinahanap ni Daddy kung saan-saan. Si Noah na hinawakan pa ng dalawa niyang palad ang magkabilang pisngi ni Britney. Hindi si Daddy tumitigil pero hindi ka pa rin niya mahanap. Saan ka pumunta? Bakit ang tagal-tagal mo bumalik? Si Andrea, ayaw na niya magsalita. Sabi niya sa akin na sinulat niya sa paper. Saka siya magsasalita kapag bumalik ka na. Nadurog pa ang puso ni Britney sa kaalamang iyon. Sobrang nagigilty na siyang may kasalanan. Huwag mo nang sagutin, Mami. Ang mahalaga ay nakauwi ka na. Narito ka na. Magsasalita na ulit si Andrea. Walang nagawa si Britney kung hindi ang mas bumuhos ng walang patid ang kanyang mga luha. Sobrang nasasaktan siya sa kanyang mga narinig. Sobrang laki ng impact ng pagkawala niya sa mga anak. Natigilan naman sa pagpasok ng silid si Kenji na hindi na napigilan na bumaha na rin ang mga luha nang makita ang tanawing iyon ng kanyang mag-iina sa loob ng silid. Kung ano ang sakit na sa mga sandaling iyon na nararamdaman ng asawang si Britney, iyon din ang sakit na bumabalot sa puso niya. Saksi siya sa mga sakit at hirap na pinagdaanan ng kanilang anak na hindi niya alam kung paano nila ito kinaya. Tahan na Noah, Andrea, narito na ang Mami. Pangako, hindi na ako muling mawawala ng matagal. Humihingi ako ng sorry. Kasalanan lahat ng Mami ang mga nangyari. Pangako, hindi na iyon mauulit. Patuloy sa paghikbing salit-salitang hinalikan ni Britney ang magkabilang pisngi ng dalawang bata na mas lumakas pa ang pag-iyak. Hindi na aalis ang Mami. Mananatili na ako palagi sa inyong tabi. Ha? Hindi na mga anak. Hindi na. Pumasok na si Kenji sa loob ng silid upang yakapin lang ang kanyang mag-iina. Nagmistulang malaking pakpak niya ang mga braso niyang ikinulong ang tatlo sa loob noon. Nilingon na siya ni Britney na hilam pa rin sa luha ang mga mata. Hindi man isa tinig ni Britney, sobrang nagpapasalamat siya na kahit na medyo matagal siyang nawala, buo pa rin ang mga ito na nabalikan niya. May mga kulang man, pero naroon pa rin sila upang hintayin ang pagbabalik niya. Naniwala sila na babalik siya. Sa bagay na iyon pa lang ay sobra na at abot langit na ang pasasalamat ni Britney. Malaking bagay na iyon para sa kanya. Mami? Sa wakas ay mahinang usal ni Andrea na mas ikinaiyak pa ng mag-asawa. Maging ni Manang Elsa at Tina na saksi sa tagpong iyon ng buong pamilya sa kalagitnaan ng gabi. Mami ko? Mami namin ni Kuya Noah? Yes, Andrea. Ako nga ito. Sobrang na-miss niyo ba ang Mami? Miss na miss ko rin kayong dalawa. Sobra-sobra. Sa gabing iyon ay sa iisang kama lang ang buong mag-aanak na natulog. Pinagbigyan na ni Kenji ang mga anak na ayaw pumayag na hindi nila makakatabi si Britney at habang natutulog ay mahigpit siya nitong yakap. Sa pagsisimula ng panibagong umaga kinabukasan, tila nahawi ang makapal na ulap na nakakanlong sa villa na iyon ng isang buwan habang wala dito ang may bahay ni Kenji na siyang ilaw ng kanilang tahanan. Muli na iyong sumigla at mas lumiwanag pa. Ilang araw pa ay unti-unting nanumbalik si Andrea sa dati. Kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral na hindi naman nainungkat pa ni Britney dahil alam niya ang rason. Bagamat nagpatuloy si Noah na biglang naging homeschooled, hindi pinilit ni Britney si Andrea na muling bumalik sa kanyang pag-aaral. Hahayaan na lang muna niya maghilom ang lahat. Kung itatanong mo kung anong nangyari sa kanya, he's in a prison now. Hindi ko na siya papalabasin pa doon. Huwag ka nang mangamba. Hinding-hindi niya na tayo muli pang magugulo. Hindi na Britney. Hindi kumibo si Britney na alam naman kung sino ang tinutukoy ng kanyang asawa, ang dati niyang kasintahan.
Ang salarin at dahilan ng lahat ng trauma at pasakit nila. Hanggat maaari, ay ayaw na ayaw ni Britney muna itong pag-usapan nila ng asawa. Sa gusto niya o hindi, ay bumabalik sa kanyang isipan ang mga nangyari noon sa cruise ship na masalimuot. Aminin niya man o hindi lang ang mga anak niya ang nagkaroon ng trauma sa pangyayari. Maging siya ay meron din nun at batid niyang alam ni Kenji iyon. Nararamdaman ito. Hindi niya nga lang iyon pinapangalandakan sa kanila. Nabasa naman agad ng mapanuring mga mata ni Kenji ang nararamdaman ng asawa, kung kaya naman kusa na iyong inilihis ng lalaki at hindi na muling binalikan para muling pag-usapan. Saka na lang niya ulit babanggitin ito kay Britney kapag handa na siyang pakinggan doon ang asawa niya. Mahirap naman itong pilitin kung talagang ayaw. Gusto ko lang naman na ipalam sa'yo, Britney, ang tungkol sa bagay na yun. Dugtong pa ni Kenji kahit na medyo nag-aalangan kung sasabihin niya pa ba o pipiliin niyang tumahimik na lang. Wala sa sariling tumangulang naman si Britney na pilit na iwinaglit ang tungkol sa bagay na iyon sa isipan kahit na bumabaha ang mga katanungan. Ayaw niyang malaman ang sagot pero kuryoso. Gaya na lang na sino na ang nag-aalaga ng mga anak ni Maki kung nasa piitan siya. Ano ang nangyari sa iba pang mga sangkot na tauhan? Gaya rin ba na dati niyang kasintahan ng kaparusahan o mas magaan iyon? Hindi pa rin si Britney handang marinig ang sagot kahit na may bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabi na magtanong siya. Tama na sa kanya iyong malaman niyang pinaparusahan na si Maki. Hinding-hindi siya palalagpasin ni Atty. Bentacourt na sobrang gigil na sa kanya. Dagdag pa ni Kenji na animo ay sobrang proud na proud. Si Atty. Gavin Bentacourt? Paglilinaw ni Britney dahil ang alam niya ay retired na ang abogado. Tumangulang doon ang marahan si Kenji. Ang mga magulang niya at ang kapatid na si Althea ang nagsuggest sa kanya na bagamat nagretiro na nga ang abogadong iyon, ay nagbabadya naman ito umanong bumalik na rin sa court after ng ilang taong pamamahinga. Natuwa pa nga siya na ang magiging comeback case nito ay sila. Ipinagkibit-balikat na lang muli ito ni Britney. Hindi na mas pinalawig pa ang usapan nila tungkol dito. Kaya ipalagay mo na sana ang isipan mo, Britney. Hinding-hindi na niya muling magagalaw ang ating pamilya. Hindi ko napapayagan pa yon. Nagsimulang mag-attend ng session si Britney sa psychiatrist na kinuha ni Kenji para sa kanya. Gaya ng kanilang usapan ng asawa na susundin niya ang gusto nitong mangyari. Bagamat muli na rin nakakapagsalita si Andrea, ay hindi pa rin naman ito kasing daldal gaya ng dati. Kailangan na mag-undergo pa rin na kagaya ni Britney ng bata upang mas matulungan itong mas mapabilis ang pagbabalik niya sa dating pagiging masigla niya. Sabay nilang ginawa iyong mag-ina. Ilang linggo lang ang lumipas at unti-unting bumabalik na sa dati ang bunso nilang anak na sobrang ikinakatuwa ni Kenji at Britney. Ilang beses na rin na pumunta sa gallery niya si Britney upang bumisita sa kanila na winelcome naman ang dalawang palad na mga trabahante niya na naghihintay sa pagbalik niya. Natatandaan mo pa ba yung pangako ko noon sa iyo ng bakasyon, Britney? Masuyong tanong ni Kenji habang mahigpit na nakayakap sa walang saplot na katawan ng asawa niya. Iyon ang unang pagkakataon na nakapagsarili ang mag-asawa. Kinailangan pa nilang magtungo sa condo unit ni Kenji upang masolo niya ang asawa. Kapag nasa villa kasi sila, ay palaging kaagaw ni Kenji sa atensyon ay ang kanyang mga anak. Hindi naman niya magawang ipaglaban ang karapatan bilang asawa dahil naiintindihan niya rin naman ang pinanggagalingan ng pangungulila sa ina ng kanilang dalawang anak. Sa pagpunta nila sa unit, marami na namang alaala nila sa nakaraan ang nabuksan at sumagi sa kanilang mga isipan. Mga alaala na ang iba ay unti-unti nilang nalilimutan. Napalingon na sa kanyang banda si Britney nang dahil sa katanungan niyang iyon. Puno ng pagkalito ang kanyang mga mata sa sinasabi nito. Para yatang wala siyang matandaan dito. Nung ooperahan ka sa kay ni Britney, naalala mo bang nangako ako na magbabakasyon tayo sa Japan? Oras na gumaling ka na? Oras na makabawi ang katawan mo dahil mas maganda to ng cherry blossom. Gawin na natin yon. Hamon ni Kenji na akala mo ay nag-aaya lang sa malapit. Aayusin ko lang ang schedule ko sa mga negosyo at magbabakasyon tayo kasama ang dalawang bata. Gano'ng katagal ang gusto mo doon? Sabihin mo sa akin. Ikaw ang mag-decide. Muli ay masuyong halik ni Kenji sa kanyang isang pisngi. Nanatili namang tahimik lang si Britney doon. Ninanamnamang offer na bakasyon. Inaapuhap rin niya sa kanyang isipan ang tinutukoy nitong pangako noon dahil nakaligtaan na niya rin iyon. Huwag mong sabihin sa akin nakalimutan mo na. Sa bagay nga naman, sobrang tagal na rin nun. Sanggol pa lang si Noah eh. May isip na siya ngayon. Ngayong nasabi ko na,
Ano sa palagay mo? Pumapayag ka sa gusto ko? Nabalik tanaw pa ang isipan ni Britney sa nakaraan nila habang matamang nakatingin na sa kisame ng silid. Natatandaan niya na iyon. Nangako nga ito pero umalis pa rin siya noon at nagtungo ng Paris para sa kanyang kirida. Kung kaya naman ang lahat ng kanilang plano ay nagkandaleche. Nagulo at nauwi sa wala. Huminga siya ng malalim ng dahil sa naalala niyang iyon. Ganun pa man ay matagal naman ang nangyari iyon. Kaya palalagpasin na lang niya at iisipin na tapos na. Saka wala na rin naman ang babae. Ano, tanda mo na ba? Muli pang untag ni Kenji na halatang atat na malaman ang sagot niya. Natatandaan ko na. Ngayon na natin to pa rin iyon, Britney. Hindi pa naman huli ang lahat para gawin ang bagay na yun. Ika nga, ito ang ating panibagong simula. Kaya kailangan na mag-create din tayo ng mga alaalang papalitan ng masakit na alaala ng ating nakaraan. Kumbaga'y papatungan sila. Tatakpan ng panibagong masayang alaala. Nanatiling tahimik pa rin si Britney. Hindi sa ayaw niyang pumasyal silang mag-anak. Ang inaalala lang naman niya ay ang trabahong tatambak ng asawa pagbalik nila. Malamang ay ito pa rin na mahihirapan, oras na tanggapin niya at sang-ayunan iyon. Kung tutuusin ay magandang ang hakbang iyon upang mas maging close pa silang buong pamilya at sulitin ang mga oras na nawala sa kanila. Makakapagbigay sila ng oras sa bawat isa nang walang anumang inaalala. Kailangan niya pa ring timbangin ang lahat. Okay, pero kailangan muna nating ayusin yung reward na ipinangako mo sa mga taong kumukup sa akin at sa barangay nila Kenji. Doon pa lang naalala ni Kenji ang tungkol sa bagay na iyon dahil masyado siyang naging okupado ng mga kaganapan at na-overwhelm. Nakalimutan niya na ang kanyang ipinangako. Mabuti na lang at ipinaalala iyon ng asawa. Maging ang family dinner sa mansyon ng mga Barrowell ay hindi pa rin nila nagagawa na kapwa namang naiintindihan ng mga magulang ni Kenji. Busy rin kasi sina Althea, kung kaya hindi pa rin talaga napupush na mangyari din iyon. Or kung gusto mo, tayo na lang munang dalawa. Saka na natin isama ang mga bata. Mas pabor sa akin yun dahil masasolo kita. Solong-solo. Taas at baba pa ng mga kilay ni Kenji na nakangisi na. Muli na naman siyang umibabaw sa wala pa ring saplot na katawan ng asawang si Britney. Hindi naman siya nito sinaway. Next time na natin sila isama.